ka sa kamatayan, sapagkat ito ang daan tungo sa daigdig ng mga patay. Kung sino man ang pupunta sa kanya ay hindi na makakauwi. Makakalimutan na niya ang daan patungo sa lugar ng mga buhay. Kaya tularan mo ang pamumuhay na alam na sinabi ang magiging biktima ng ginagawa nila. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arihan ay nako ikaw mapagmahal at matapat. Alalahanin mo itong lagi ay dahil sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulunod ang Diyos, pati na ang mga tao. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manali sa iyong sarili na ang iniisip ko. Ipanawagan ko, kakapaw ang ilungin sa iyong mga sisiklan. Anak, huwag mo mamasakain, hindi ka dapat matakot kung biglang dumating ang mga pangyayaring nakakatakot o kung lilipulin na ang masasama. Dahil makakaasa ka, nababantayan ka ng Panginoon at ilalayo sa kapahamakan. Hanggat makakaya mo, taong baluktot ang pag-iisip. Ngunit nagtitiwala siya sa mga namubuhay na matuwid. Isinusumpa ng Panginoon ang sambahayan ng masasama. Ngunit pinagpapaalan niya ang sambahayan ng mga matuwid. Hinahamak niya ang mga naghahamak ng kapwa. Ngunit binibiyayaan niya ang mga mapagpakuloan. Ang mga marunong, huwag kang ihiwalay dito. Huwag mong taglihan ang karunungan. Sa halip, pahalagahan mo ito. Dahil iingatan ka nito. Pinakamahalaga sa lahat ang karunungan at pangunawa. Sikapin mong magkaroon nito kahit na magutos pa ang lahat ng kayamanan mo. Tanggapin mo at pahalagahan ang karunungan dahil magbibigay ito sa iyo ng karangalan. Magiging parang porte ang mga sasabihin mo na may karunungan upang malaman mo ang pagpapasya ng tama at matuto ka rin magsalita ay kasing tamis ng pulo at balayan tulad ng tanis. Ngunit pagkatapos ay pakit at sakit ang iyong makakabit at hindi niya ito nalalaman. Masama at sa mga pulo siya ang nagpapasimula. Tuman, may mga bagay na ninamuhitan ang Panginoon, ang pagmamalaas, ang pagsisinungaling sa halaga ng tinapay, ngunit ang pagkikipagsiting sa asawa ng iba ay pagbabayaran mo ng iyong buhay. Kung maglalaro ka ng apoy sa iyong kandungan, tiyak na masusunog ang damit mo. At kung tanggapin, ikapitong kabanata, anak, sundin mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Itanin mo ito sa iyong isipan at sundin ang mga iyong itanin mo sa iyong isipan upang hindi mo makalimutan na mabagay ang karunungan at ang pangunawa na parang isang malapit na kaibigan. Sa patungo sa narko, kung saan naroon ang bahay ng isang makakita sa mga lansangan, mga kanto at mga plaza. Paglapit ng lalaki ay agad niya itong hinalikan at hindi nahiyang sinabi. Tinupad ko na ang pangako kong maghandog at may mga sobrang karne doon sa bahay na mula sa aking inihandog. Kaya hinanap kita.